One more time, isang mapagpalang umaga o gabi, hapon rather, amen, sa bawat isa. And one more time, I'm Pastor Richard Manaloto and I welcome you all to our Facebook Live ministry. At maraming salamat mga kapatid at muli nyo na naman akong sasamahan. Binabati ko ng magandang hapon si Brother William Dancel at si Brother Antonio Birreña. Sabi niya mga kapatid, magandang hapon Pastor. God bless po. Sabi din ni kapatid William Dancel, magandang hapon po Pastor. God bless po sa inyo. Magandang hapon din. Precious H. Lopez, hello po Pastor. Hello kapatid. Si Swing Sarabosing Tadle is watching with us today. Magandang hapon sa iyo kapatid. Precious H. Lopez, sabi niya, hello po Pastor, hello din po kapatid. Sa atin pong 14 viewers, ngayong hapon, magandang hapon po sa inyo. Please help me share the gospel by clicking the share button mga kapatid, amen. Brother Kibs Contreras, hello sa iyo kapatid na Kibs, kamusta po kayo? Salamat at kahit sabi mo na nasa opisina ka na, busy ka, pero may panahon ka pa rin na manood ng ating live streaming. Wow. So ngayon pa lang po mga kapatid, ipapaalam ko na po sa inyo, bukas po mga kapatid, wala po akong live. Kasi po pupunta po ako ng Bacolod City bukas. Pupunta po ako ng Bacolod City at makikipagkita po ako kay Pastor Amado Perez. Kaya shout out sa iyo Pastor Mandy or Pastor Amado Perez. God bless you Pastor. Shout out sa iyo at see you tomorrow. Amen. Kasama ko po bukas mga kapatid si Pastor Adubas, si Sister Aisel at kung makakasama bukas si Brother Bernie mga kapatid or si Sir Bernie, isang teacher. Sasama siya bukas sa akin mga kapatid. Amen, hallelujah. At makikipagkita po ako kay Pastor Amado Perez. Kaya shout out sa iyo Pastor Perez. God bless po and see you tomorrow. Marilyn Rodriguez, magandang hapon Pastor from Quezon City. Hello sa kapatid na Marilyn Rodriguez, God bless po. Wala po muna tayong song request ngayon kasi kailangan ko pong matapos before 6 mga kapatid. Kasi ininbitahan po ako sa isang birthday at mamayang gabi mangangaral o magpipreach pa po ako sa Mina Church. Ininbitahan din po akong mangaral and then kailangan ko rin magpahinga mga kapatid dahil bukas magdadrive ako papuntang Bacolod City. From dito sa aming lugar, mga 4 hours siguro na drive pa Bacolod mga kapatid. Kibs Contreras, good afternoon Pastor. Mahina po signal dito sa location ko. Data na po kasi gamit ko. Quarantine po kasi ako. Amen. So si Brother Kibs, maraming salamat sa iyo.
Eddie Region, maayong hapon pastor. God bless, thank you, always live. Amen, glory to God. Hallelujah. Absent pa ako kahapon mga kapatid kasi ang sakit po ng mata ko. Actually medyo malaki pa rin yung isa. Kita nyo mga kapatid, medyo namamaga pa rin yung isang mata, pero go on tayo. Hindi naman masyado masakit mga kapatid. And then sabi ko kailangan ko makapag-live ngayon kasi bukas wala akong live. Pupunta kasi ako sa Bacolod City. Sis Weng Sarabosing Tadle, hello po sa Talahurong Pastor Cha. Amen, glory to God. Ikinagagalak po namin na makinig sa iyong napakagandang mensahe po. God bless you pastor and happy viewing to all of us. Amen, glory to God. Sis Weng Sarabosing Tadle, God bless po. Dilia Ripolio, magandang hapon. God bless you. Thank God pulong mani. Aw na po maminaw napod ko habang ako'y naglinis ng bahay ng gatanaw ko from Batasan, Manila. Amen, glory to God. Sheba Parba, hello, magandang hapon. Kamusta na po ang mata ninyo pastor? Medyo masakit pa po pero hindi na katulad kahapon. Thompson T. Manafe, hi brother. God bless from Thompson Valley. Jesus bless you. Glory to God po, sir. Melanie Marbella Albaladejo is watching. Hello kapatid na Melanie. Rems John Jimena is watching. Classmate, God bless you. Melanie Marbella Albaladejo, sabi niya, hello po pastor, magandang hapon po. Kamusta yung pakiramdam mo ngayon kapatid na Melanie? Kamusta po yung pakiramdam nyo? Gusto ko pong malaman. You are always in my prayers kapatid. Michael Mahine Ortaniza is watching. God bless you kapatid. Marvs Tampos, mayong hapon pastor. Mayong hapon man kapatid na Marvs. Maricel Besa is watching. Kapatid na Maricel, may kambal ka pala. Akala ko dalawa yung Facebook mo kasi magkamukha pero iba yung pangalan, pero kakambal mo pala yon. Praise the Lord. Maricel Besa, mayong hapon pastor. Kaapas jud ko sa imong live nang limpyo pasad ko. God bless you pastor. Amen. Kibs Contreras, sabi niya mga kapatid, prayer pastor, swab test ko na po bukas. Sana maging okay, walang problema para makapag-start na ako sa work ko. Thanks for all your prayers. Amen. You are always in my prayers too kapatid na Kibs Contreras. Amen. May trabaho po ba kayo kung Sabado? Gusto ko po kasi kayong imbitahan sa ating live streaming sa Sabado. Michael Mahinay Ortaniza, sabi niya, mayong hapon Pastor Cha. God bless you too, Pastor. Lovelia Martinez Zapla, sabi niya, magandang hapon po, Pastor. God bless you always from Palawan watching. Sa lahat ng mga taga Palawan, God bless you po. Maricel Besa, sabi niya, opo Pastor, na ako'y kambal, Mirasol name. Opo, opo. Magkamukha po talaga kayo. Michael Mahinay Ortaniza, UPCI Almaslow was mentioned. Maricel Ampiao Mirasol was mentioned. Mami Zaikesh Aurigi Aligato is watching my kababata. God bless you po. Kamusta ka na kaibigan? May Bagnol is watching. Hello kapatid. Michael Mahine Ortaniza, na-mention niya si Marilu Lumano Gabellanoza Ortaniza. Talagang mahal na mahal ni Brother Michael si Sister Marilu. Rhea May R. Zamora, hi po Pastor, magandang hapon po. God bless din po kapatid na Rhea. Mami Zaike Saurigi Aligato, mayong hapon Pastor, mayong hapon man kababata. Maricel Besa, sabi niya, taod-taod pa mi kauli gikan sa Pimis Jeddah Pastor. Pimis ba yan? PMIS. Melanie Marbella Albalado, praise God.
Salamat po, Pastor, sa mga prayers mo. Okay na po ako. Pastor, bumalik na po ang pang-amoy, panglasa ko. Kunting ubo na lang po natira. Salamat po sa Panginoon. Talagang walang imposible sa Panginoon, kapatid na Melanie, because there's power in prayers. Yung preaching ko nga, di ba, last time, na ito lang yung ating mapanghahawakan in these last days. No other than but prayers. Kaya kapag nahihirapan na tayo, hindi na natin kaya, hindi natin alam kung ano yung gagawin, may mga panahon na sasaktan tayo, may panahon na nalulumo tayo, but kumapit lang tayo sa prayers. Because prayers can move mountains. Prayers with faith can move mountains. Namiss ko kayo, mga kapatid. Namiss kong basahin yung mga pangalan nyo. Ewan ko kung namiss nyo ako, basta ako namiss ko kayo. Elizalde Lato is watching. Hello, kapatid. Sir, magandang hapon. Kibs Contreras, PM po kita, Pastor, after this service. Okay, kapatid na Kibs Contreras, God bless you. So without further ado, mga kapatid, kasi nga kailangan ko matapos by 5:30, mga kapatid. Let us go to the preaching of the gospel. Mami Zaikesh Aurigi Aligato, regards trako diha sa atua, Pastor. God bless you to, kapatid. Hallelujah. Bago po natin basahin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, bago po natin basahin ang salita ng Panginoon, hayaan niyo po akong umawit para sa Diyos, mga kapatid. And if you know this song, you can sing with me. One more time, if you know this song, sing with me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Sing with me. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your ways in me. Oh, it's my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. I worship you, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh, I give you praise, I give you praise. All that I adore is in you. Oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every
every moment that I'm awake. Lord, have your ways in me. Yeah. Jesus, oh, I give you my heart. Oh, I give you my heart, Jesus. Woo! In every breath that I take, in every moment I'm awake. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa hapon na ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige. Pagbigyan natin tong si Brother Michael. Anong sabi ni Brother Michael mga kapatid? Basahin ko ha. Pabati po ng happy birthday sa aking kapatid Melanie Diases Ortaniza. Kaarawan niya po ngayon, Pastor. Thank you so much po, Pastor Cha. God bless. Kaarawan din po ngayon ni Sister Rusi Kumahig, asawa po ni Brother Jesse mga kapatid. Kaya magandang hapon and happy birthday po sa inyo. Amen. Sige. Pagbigyan natin mga kapatid. Lahat po ng may birthday dyan. Kasama na si Sister Rosie Kumahig mga kapatid. Aawitan ko po kayo. Happy birthday din kay Melanie Diases Ortaniza. Happy birthday po sa inyo. Basta ako, pag birthday ko, huwag nyo rin kalimutan ha. Aawitan ko po lahat ng may mga birthday. Happy birthday, Sister Melanie Diases Ortaniza. Happy birthday, Sister Rosie Kumahig. Today is your birthday, your very special day. You must be happy more than yesterday. Forget all your sorrow. It's time to rejoice today. You can hear the voice of your dearest pastor singing a birthday song. Everyone is wishing a happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po sa lahat ng may birthday. Amen. At ulitin ko, happy birthday Sister Rusi at saka Sister Marilu. Amen. Marilu, sino nga yung may birthday na nilagay ni brother, no? Melanie pala, Melanie Diases Ortaniza. Okay. Happy birthday po sa inyo. At sa lahat ng mga my birthday, hindi ko man po alam kung sino kayo, pero pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So ngayong hapon mga kapatid, praise the Lord, without further ado, let us go mga kapatid to the reading of the scripture. Praise the Lord, hallelujah. Pagpasensya nyo na mga kapatid, yung mga pre-request nyo, hindi ko muna mapagbibigyan kasi kailangan ko matapos ng 5
5:30 or mas maaga pa kaysa sa 5:30 mga kapatid. Alam ko namang maintindihin kayo mga kapatid eh. So are you ready to listen? Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Panginoon mga kapatid? Hallelujah. I would like to acknowledge the presence of my friend, Sir Arjan Francisco. God bless you, sir, in Jesus' name. So without further ado, let us open our Bible in the book of 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Is that clear? Amen? Yes, Sister Almaslow, sabi niya amen. The Word of God says, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations in every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." One more time, I'm going to read mga kapatid, hallelujah, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Brother Ching Bautista, magandang hapon sa iyo. I'm happy na nandito ka. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For though we walk in the flesh, amen? For though we walk in the flesh, we are still in this flesh. Nasasaktan tayo, katulad ko. Minsan sumasakit yung mata ko because I am living in this flesh. Tayo'y nagkakasakit because we are living in this flesh. May mga panahong nasasaktan tayo because we are still living in our flesh. But the Bible have said, though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Amen. Heavenly Father, in your name we call upon you. Your name is powerful and your name is higher than the heaven. And that is Jesus. And it is wonderful afternoon, Lord God, hallelujah. I believe that there's power in that name. That even though we are facing in this spiritual battle, Lord Jesus, hallelujah. Kami po, Panginoon, ay humaharap, hallelujah, sa spiritual na pakikipaglaban. Alam naming mananalo at mananalo kami because we are serving a victorious God. We are serving a God of liberty. We are serving a God of freedom. We are serving, hallelujah, a God of victory. You will never be defeated because the devil is already defeated, because your word have said you have already conquered the world, Lord Jesus, hallelujah, and you have already defeated the devil. That's why as a Christian, hallelujah, in this spiritual battle, we are not made to be defeated. We are not made, Lord God, hallelujah, for bondage. We are made for liberty. We are made for victory. We are made as a champion in Jesus' name. The devil will never defeat us if we have you in our side. Because your word have said, hallelujah, walang makakatalo sa amin. If God is with us, who can be against us? Walang makakatalo sa amin, basta't kasama ka namin. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Check ko muna yung spelling ng aking battle, mga kapatid. Okay? Tama naman. Baka yung battle ko, mga kapatid, B-O-T-T-L-E, baka katulad nung kwento ng isang pastor. Yung yung mga ngaral, yung English speaker, tapos yung Pilipino yung mag-translate, no? Yung sabi ng Pilipino, and you know what? Sabi ng Tagalog, alam nyo ba? Ang ganda-ganda ng ang ganda ng mga impact mga kapatid. Ako pangarap ko maging interpreter din, mga kapatid, by God's glory. So sabi ngayon ng
So, nakapag-interpret ako mga kapatid, 2 beses pa lang. Amen. At mahirap mag-interpret. Sabi ngayon mga kapatid ng Amerikano, and the Israelites was strengthened by God. Sabi ng Pilipino mga kapatid, ang mga Israelinhon, hallelujah, ang mga Israelites mga kapatid, ay pinalakas ng Panginoon. Oh, ganda. Woo! Ganyan ang mga tao. Sabi nga ng English, and when the Israelites entered into the battle, sabi ng Pilipino mga kapatid, at nang yung mga Israelites mga kapatid ay pumasok na sa bote. Mali na. Kaya nga chinek ko muna yung aking tawag dyan, ang aking spelling, baka battle na bote mga kapatid eh. So, spiritual battle, or what we called spiritual na pakikipaglaban mga kapatid. Ang sabi sa Biblia, we are not battled against flesh. Our battle mga kapatid, we are facing a battle mga kapatid, hallelujah. Tayo po'y humaharap sa pakikipaglaban na hindi po mga kapatid sa laman o sa kapwa natin tao. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi po si pastor ang kalaban mo sa loob ng iglesia. Hindi po yung brother mo o yung sister mo yung kalaban mo sa loob ng simbahan. Ang kalaban natin ay isa lang. Walang iba kundi ang demonyo. Instead na magbangayan tayo sa loob ng simbahan, instead na mag-away tayo sa loob ng simbahan, it's time for us mga kapatid to unite and defeat, or together, let us defeat the devil. One more time, let us be united, and together, let us defeat the devil. Because we are all facing battles in life. Tayo po'y humaharap, mga kapatid, hallelujah, sa kanya-kanya nating mga battle. Amen? Amen. Maraming salamat, Pastor Mandy Perez, sa correction. Sabi niya, kulang gihapon spiritual mo dong. Oh. Yun nga, sabi ko, i-check ko yung kasi nagmamadali ako kanina sa pagtatype. Amen. Salamat, Pastor Amado Perez. Amen. See you tomorrow, Pastor. Kita tayo bukas. So yung spiritual ko kulang ng ay, mga kapatid. So, we are facing spiritual battle. And you know what, mga kapatid, ito pong Facebook Live, ang pangangaral ng salita ng Panginoon sa church, mga kapatid, that is your neutral corner. Sa boxing, mga kapatid, di ba? Boxing yan. Sa loob ng 12 rounds, mga kapatid, hallelujah, ay makikipaglaban ka. Masusuntok ka, masasaktan ka, matutumba ka, mga kapatid. Magiging mabablock eye ka. Kahit anong sangga mo minsan, matatamaan ka. And then mga kapatid, hallelujah, pag ring ng bell, ting! Kailangan mong pumunta sa iyong neutral corner. Kailangan mong umupo, kailangan mong magpahinga. At habang nagpapahinga ka, pupunasan ka mga kapatid ng iyong coach, right? Pupunasan ka ng iyong coach, papainumin ka ng tubig mga kapatid. Hihilot-hilutin yung mga braso mo, baka nalamog-lamog na ng kalaban mga kapatid. Tapos a-advisean ka, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Tapos may panibago ka na namang lakas. Pag ring na naman ng bell, tatayo ka na naman at muling lalaban. Ganyan din po ang ating pananampalataya. Minsan sa ating buhay, habang tayo'y nasa tinatawag mga kapatid, hallelujah, na spiritual battle, may mga panahon na natatamaan tayo ng kaaway. May mga panahon na kahit gaano kalakas ang ating faith, nasasaktan at nasasaktan pa rin tayo. May mga panahon na ma-knockdown tayo mga kapatid, pero may panahon tumayo ka uli. May mga panahon na tatamaan ng iyong ulo mga kapatid. May mga panahon na tatamaan ng iyong dibdib, nasasaktan ng iyong puso mga kapatid. But I will tell you, sa panahong tutunog ang bell, umupo ka sa upuan mga kapatid, magpahinga ka. At I will tell you mga kapatid, hallelujah, the Bible, the Word of God, the presence of God is your neutral corner. Is yung habang ikaw ay nakaupo, binibigyan ka ng advice mga kapatid, hallelujah, ng mga pastor. Pinupunasan ng iyong mga luha mga kapatid. Pinapainom ka ng tubig which is the Holy Spirit. At pagbangon mo uli, pagtayo mo uli, galing sa pakikinig ng salita ng Panginoon, may panibago ka na namang lakas. May panibago ka na naman mga kapatid, hallelujah, na power upang humarap sa mga problema at battle sa buhay. One more time, I will tell you kapatid, hallelujah, the battle
Hallelujah, na ating hinaharap. Hindi po natin kalaban ang ating mga churchmates. Hindi po natin kalaban ang ating pastor. Hindi po natin kalaban, mga kapatid, hallelujah, si brother. Hindi natin kalaban yung Sunday school teacher. We only have one enemy, and that is the devil. I will tell you, sometimes manipulate tayo, mga kapatid. Minamanipulate tayo ng demonyo. Hallelujah. Nilalagyan niya tayo sa ating isipan ng mga bagay na negatibo. Nilalagay niya sa ating isipan yung mga bagay, mga kapatid, na nakaka-discourage sa atin. At sa panong umupo ka sa simbahan at natamaan ka ng preaching, mga kapatid, hallelujah, ay nanghihina ka. At ikaw, mga kapatid, kinakalaban mo yung mga tao sa paligid mo. Hanggang hahanap ka naman ng ibang simbahan. Punta ako doon kasi ayaw ko sa simbahan na ito. Kalaban ko sila. Pupunta ako sa kabilang simbahan. Pagdating mo na naman sa kabilang simbahan, kalaban mo na naman yung mga tao doon, lipat ka na naman. I will tell you, mga kapatid, wala po sa kanila ang problema na sa atin minsan. Because you need to realize that we only have one enemy, and that is the devil. And sometimes lalaroan tayo ng demonyo. Sometimes, hallelujah, ay tayo pinagtatawanan lang ng demonyo. Pero hindi na ito panahon upang paglaruan pa tayo at pagtawanan ng demonyo. It's time to fight back. And I will tell you, the battle is not ours. The battle is for God. At hindi tayo hahayaan ng Panginoon. Katulad ng ginawa, mga kapatid, ni Moses, mga kapatid, habang patuloy na nakataas ang kanyang mga kamay, ay patuloy silang nananalo, mga kapatid, sa kanilang mga laban, because Jesus, or God rather, mga kapatid, because God is fighting for us. Habang patuloy mong itinataas ang iyong mga kamay sa pagpupuri at pagsasamba sa Panginoon, hanggat patuloy kang tumatawag sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, you will have a victory in Jesus' name. Sino ba yung kalaban natin? Alam niyo po ba na tayo yung mga sundalo ni Kristo? As the book of 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4 have said, mga kapatid, hallelujah. I-quote nyo na lang, mga kapatid, kayo magbasa sa inyo pong mga bahay. Pwede nyo po yung ilista, mga kapatid, hallelujah. We are the army of God. We are the soldiers of God. And as a soldier, mga kapatid, meron tayong kalaban. At kailangang malaman natin kung sino ang ating kalaban. At papaano siya lumalaban sa atin, mga kapatid. Sino ba yung ating kalaban? Una dyan, ang demonyo. Si Satanas. 1 Peter chapter 5 verse 18. Ang demonyo ang ating kalaban. Kasi nga sabi ko sa inyo last time nung aking preaching, nagsiselos ang demonyo sa atin. Nagsiselos si Lucifer sa atin. Selos na selos siya, mga kapatid. Kasi alam niya na kung magpapatuloy tayo sa pananampalataya, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niya na kung magpapatuloy tayo sa pananampalataya, ay magkakaroon tayo o tayo ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Alam niyang maganda doon kasi doon siya galing. Kaya ayaw niyang mapunta tayo doon. Kaya ayaw niya, mga kapatid, hallelujah, gusto niyang mapunta tayo doon sa lugar na kanyang mapupuntahan. Dahil nagsiselo siya, dahil siya hindi na siya makakabalik doon. But I will tell you, mga kapatid, hallelujah, magpatuloy lang po tayo sa paglaban. Hallelujah, resist the devil. Hallelujah, and the devil will flee from you, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, I will tell you there's power in the name of Jesus. At kung patuloy ka lang natatawag sa pangalan ni Jesus, the devil cannot touch you in the name of Jesus. 1 Peter chapter 5 verse 8. Nakwento ko, mga kapatid, sa mga nakaraan kong mga live streaming. Sigurong iba sa inyo nakakatanda, pero yung ibang hindi, yung mga first timer, sasabihin ko ito sa inyo, mga kapatid. Hate ko po yung mga pusang nang aagaw ng pagkain, yung takaban. Kasi, mga kapatid, last time meron akong masarap na ulam, napakasarap, itlog na pinirito, mga kapatid. Nandun pa yung ulam ko, maya-maya nawala na, kinain na ng pusa. Pero to make the long story short, kasi nga nakwento ko na ito last time, amen. Never pa ako nakakita ng isang pusa. Never pa ako nakakita ng isang pusa na nagnakaw ng pagkain o ng ulam na nakalagay pa, mga kapatid, sa kalan. Amen? Yung mga pagkain na nakalagay sa kalan, may apoy, amen, umaapoy pa, amen.
Mainit na mainit yung pagkain. Hindi yun kayang hawakan, mga kapatid, haleluya, ng pusa. Hindi yun kayang hawakan o kainin ng pusa. Dahil nasa apoy pa. Pero once na tinanggal mo yung ulam sa apoy, nilagay mo sa lalagyan, at lumamig yung pagkain na yan, doon na, kakainin na yan ng pusa. Papakialaman na yan ng pusa. So what is the lesson behind that? Napakasimple lang ng pangyayari at alam kong maaari ding nangyari sa buhay nyo. Hindi ka kayang paglaruan o itouch ng demonyo. Hindi ka kayang hawakan o pakialaman ng demonyo as long na naglalagablab ka sa banal na espiritu. As long na meron kang apoy ng Holy Spirit at mainit ka sa pananampalataya, hindi ka kayang hawakan ng demonyo. Pero pag nawala na yung Holy Spirit sa'yo, nawala na yung Holy Ghost, at lumamig ka sa pananampalataya, doon ka na paglalaroan ng demonyo, doon ka na tatawanan ng demonyo, doon ka na, mga kapatid, itutumba ng demonyo. I will tell you, keep the fire burning. Pastor, may mga panahong nanghihina ako. Keep the fire burning. Pastor, may mga panahon na hindi ko na kaya. Keep the fire burning. Pastor, hindi mo kasi alam ang aming pinagdaraanan. Hindi mo kasi alam kasi hindi mo naranasang manghina. Sino nagsabi? Kung meron kayong kilalang pastor na kailanman hindi nanghina, pakilala nyo sa akin, mga kapatid. Gusto kong makilala yan. Because I do believe that as a pastor, we are just humans. Meron din po kaming flaws. Meron din po kaming pagkakamali. Meron din po kaming failures. May mga panahon din na na-discourage kami. But, hindi namin hinahayaan na lumamig kami sa pananampalataya. Because we are the one. Kami po, mga kapatid, ang nagpapainit sa simbahan. Through the preaching and through the Holy Spirit of God, na dumadaloy po sa aming mga bibig, mga kapatid, haleluya, at sa panahong amin itong sasabihin, at narinig ng mga members, doon po, mga kapatid, maglalagablab ang apoy ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, yung demonyo po, mga kapatid, yun yung kalaban natin. At ito pa, hanggat ikaw, kasi meron nagtanong sa akin, Pastor, kung kailan ako naging faithful, doon pa ako binigyan ng maraming problema. Nung hindi ako masyadong faithful, wala naman akong problema. Kasi nga, nung hindi ka pa faithful, kasi nga, nung hindi ka pa nagsisimba, backslider ka pa, o hindi ka, or unbeliever ka pa, friends kayo ni Satanas. Magkaibigan kayo. Pero nung panahon na nagdesisyon ka na tanggapin sa Hesukristo, nung panahon, mga kapatid, na nagdesisyon ka na bumalik kay Hesukristo, break na kayo ng demonyo. Nakipag-break ka sa kanya, in-unfriend mo siya. Amen. At inaccept mo yung friend request ng Panginoong Hesukristo. Kasi yung Panginoong Hesukristo, nag-send siya sa atin ng friend request. At minsan, hindi natin, mga kapatid, nakikita yung friend request ng Panginoon. Kasi nga, busy tayo sa pag-accept ng sanlibutan, pag-accept ng bisyo, pag-accept, mga kapatid, haleluya, sa gawaing masasama. Yun yung mga pinang-a-accept natin. Yung Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na nag-send ng friend request sa atin, He wants us to be His friend, hindi na natin napansin. Pero nung panahon na in-unfriend mo ang bisyo, nung panahong in-unfriend mo ang demonyo, nung panahong in-unfriend mo ang gawaing pangsanlibutan, at in-accept mo ang friend request ng Panginoon, hindi na kayo friends ng demonyo, galit na sa iyo ang demonyo, kaya bibigyan at bibigyan kanya ng mga problema. Pero siya na makapagpapatuloy hanggang sa katapusan, siya lamang ang maliligtas. Mga kapatid,
May mga panahong tayo'y humaharap sa mga problema. May mga panahong humaharap tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. But keep on or keep the fire burning. Magpatuloy lang tayo sa pananampalataya at sabihin mo sa demonyo, "O demonyo, hindi mo ako kayang paglaruan. Hindi mo ako kayang i-down. Hindi mo ako kayang tapakan dahil mas malaki ang aking Panginoon." Amen. Praise the Lord. So makikita natin yan sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Yung pangalawa nating kalaban, ayon sa James chapter 4 verse 4, ay ang sanlibutan. Ang sanlibutan ang ating kalaban. Kalaban natin ang sanlibutan. Dahil sa sanlibutan, mga kapatid, andyan yung bisyo. Sa sanlibutan, andyan mga kapatid ang makamundong mga gawain. Sa sanlibutan, nandyan mga kapatid, haleluya, ang hindi magagandang mga pangyayari sa buhay ng isang tao. And sometimes, kapag nalulungkot ka, problematic ka, hinahanap mo yung kasiyahan sa sanlibutan. Iinom ka, magbabarkada ka, magbisyo ka, pag feel mo down ka, para mag-fly ka, mag-high ka, ano ka ng drugs kasi gusto mo mag-high. I will tell you mga kapatid, hindi yan yung sagot. Hindi ang sanlibutan ang sagot. Makipaglaban po tayo sa sanlibutan. Hindi po natin kaibigan ng sanlibutan. Bagamat sabi sa Biblia, we are just strangers in this world. Hindi po tayo taga dito. Hindi po tayo residente dito. Tayo po ay originally residente ng langit. We are not created to go into the lake of fire. Bagamat ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Ang impyerno ay hindi ginawa para sa iyo at hindi para sa akin. Ang impyerno ay ginawa para sa demonyo, mga kapatid. Ngunit sabi ko nga, siloso ang demonyo ay ayaw niyang makapagpatuloy tayo. Kaya ginagamit niya yung sanlibutan. Sa sanlibutan, andito din yung worldly music. Worldly music. Alam niyo po ba na isa, or masasabi ko mga kapatid, sasabihin ko na lang, number 1 na sandata ni Lucifer para malinlang ang mga tao, pati ang mga Kristiyano. Alam niyo po ba, number 1 niyang sandata? Music. Music. Pastor, paano mo nasabi na music? Dahil musician si Lucifer sa langit. Yun yung specialty niya. Doon siya magaling sa music. Ang specialty ng demonyo o ni Lucifer, mga kapatid, ay music. Sa langit, musician siya doon. Sa langit, mga kapatid, chief musician siya o choir director siya. Siya yung leader ng worship. Siya yung leader ng music doon sa langit. Kaya hanggang ngayon, yun yung specialty niya. Ginagamit niya yung music para maraming malinlang na mga tao at meron ding iilang mga Kristiyanong nalilinlang sa number 1 na sandata ng demonyo, music. Yung mga Christian, pero sa sikreto, kumakanta ng worldly. Yung song leader sa simbahan, musician sa simbahan, gitarista sa simbahan. Pero pag nasa bahay, may mga panahong kumakanta ng worldly. Amen. Hindi nyo ba mga kapatid maintindihan o hindi nyo ba napansin na yung mga kanta sa sanlibutan, ang papangit naman ng boses ng iba? Minsan nga hindi mo maintindihan. Pero yung mga tao, wow, yeah, yeah.
Parang ma-addict na. Yung iba kahit hindi naintindihan yung sinasabi, ang ganda talaga ng awitin. Yung walang kasense-sense na mga kanta ng sanlibutan, ina-idolize ng mga tao. Dahil isa yun sa paraan ng demonyo para manlinlang ang mga tao, mga kapatid. At merong iilang ding mga Christian. Christian! Pero grabe mag-TikTok! Yung mga sa TikTok, mga worldly music. Amen? Dapat yung talent natin, mga kapatid, sa pagkanta, pagtugtog, ibigay natin sa nagbigay ng talent. Walang iba, kundi ang Panginoon. Kung drummer ka, katulad ko drummer, mga kapatid, kung drummer ka, tumugtog ka para sa Diyos. Yung every beat, yung every rolling na gagawin mo, mga kapatid, hallelujah, ay nag-glorify sa Panginoon. Kung gitarista ka, mga kapatid, hallelujah, huwag mong gamitin sa sanlibutan. Kalaban natin ang sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Woo! Ako natutuwa ako dito kay Sister Annabel, Sister Inday. Yung nagpapa-music siya, mga kapatid, ng Christian song, tapos sinasabayan niya, wow, ang ganda panoorin na may nakita kang isang tao na nagwo-worship sa Panginoon. Wow! Amen? Because sabi nga ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. At kahit nga si David, mga kapatid, hallelujah, nung panahong siya'y nag-worship sa Panginoon, hallelujah, yung kanyang korona, yung kanyang damit bilang hari natanggal upang makapagpuri lang sa Panginoon, mga kapatid. Dapat ganun din tayo. Wala tayong pakialam kung ano yung pinag-aralan natin, anuman mga kapatid, yung ating mga kolehiyo, anuman yung ating matalino man tayo, anuman yung kurso natin, professional man tayo, let us take it off in times of worshiping God. Grabe tayo minsan magpagamit sa sanlibutan. Pero sa Panginoon, ito mga kapatid, bato-bato sa langit ang matamaan, mahal ka ng Panginoon at panahon na magbago. Bato-bato sa langit ang tamaan, panahon na para magbago. Yung mga young people natin, sa school, napaka-active. Lahat ng sports, lahat ng mga gawain sa school, aatinan. Ayaw magpa-late kasi magagalit si ma'am. Pero sa church, okay lang malate. Tinitipid yung lakas sa simbahan. Sabi na, nangungungat na mga kapatid yung song leader, let's jump! Come on! Worship the Lord! Jump! Tapos yung mga tao, sabi ng song leader, run! Let's run! Come on! Run! Run! Mga tao. Sabi ng pastor, mga kapatid, isigaw natin pangalan Jesus! Sabi ng mga tao, Jesus. 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 Hallelujah. Nung nasa sanlibutan pa tayo, grabe nga tayo sumigaw sa yung bulangan. Jisite, waykalo. Sa manok na pula, sa manok na puti, grabe sumigaw mga kapatid. Tapos sa simbahan ngayong converted ka na, itipidin mo. Nung hindi ka pa na-convert sa Diyos, mga kapatid, nung panahong tayo ay nasa tinatawag pa na sanlibutan, grabe tayo sumayaw sa disco, pero sa church, titipirin mo. I will tell you mga kapatid, hallelujah, kalaban natin ang sanlibutan. Diyan tayo galing. Kaya ngayong tayo ay nandito na sa pananampalataya sa Panginoon. Huwag mong tipidin ang worship. Huwag mong tipidin ang Panginoon. Give it all to Jesus. Give it all to God. Woo! Amen. Kalaban natin mga kapatid ang sanlibutan.
Yung pangatlo na kalaban natin, alam nyo ba kung sino? Ang sarili natin. Galatians chapter 5 verse 17. Basahin natin mga kapatid. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that ye cannot do the things that ye would. Yung ating laman at ang ating spirit ay nagkakalaban. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak, sabi nga sa Biblia. Gusto ng laman mo, matulog ka. Kahit ngayon, yung gusto ng laman mo, matulog ka, kumain ka, manood ka ng kung ano yung dapat mong panoorin. Pero yung gusto ng spiritual mo, mga kapatid, yung gusto ng spiritual mo, manonood ako ng live, manonood ako ng mga preaching, manonood ako, makikinig ako ng Word of God. Pero yung sabi ng laman mo, matulog ka, magpahinga ka, kumain ka. Naglalaban yan palagi. Naglalaban yan palagi. Alam niyo po ba mga kapatid, ang story about sa dalawang asong nag-aaway? May dalawang aso na nag-aaway mga kapatid. Praise the Lord. Yung isang aso ay maputi at yung isang aso ay maitim. Sa palagay niyo, sino yung mananalo sa kanilang dalawa? Yung isang aso ay maputi at ang isang aso ay maitim. Sa palagay niyo, sino yung mananalo sa kanila? Sige, mag-comment kayo ng answer mga kapatid, nanonood ako. Ang isang aso ay puti at ang isang aso ay itim. Nag-aaway sila. Sino sa palagay nyo ang mananalo sa kanilang dalawa? Naghihintay ako ng sagot mga kapatid. Yung isang aso maputi, yung isang aso ay maitim. Sino ang mananalo sa dalawang aso? Naghihintay ako mga kapatid. Sabi ni Sister Maricel Besa, ang puti, pastor. O sige. 1 point para sa puti. Andy Labop Gales, puti kasi light. Okay, 2 points. Irish Canlit Puklawan, maputing aso. O, 3 points. Dilia Ripolio, ang puti ng aso, pastor. Okay, 4 points ang puti. Sa 35 viewers natin dyan, sagot kayo mga kapatid. Puti na aso. Sister Almaslow, pang-5. Kapatid na Eddie Region, puti din. Ang dami. Alam niyo po ba na pwede ding manalo ang itim? Lahat kayo gusto niyong puti yung manalo. Pero alam niyo po ba na pwedeng manalo ang itim? Brother Ching Bautista, pula. Puti at itim lang kapatid. Kapatid na Ching Bautista, puti at itim. Sige, maraming puti. Yan, puti. Pero alam niyo po ba na pwedeng manalo din ang itim? Amen? Pwedeng manalo din ang itim. Sabi ni Sister Melanie, walang mananalo. Yun, may nakasagot mga kapatid. Yun, nasagot ni kapatid na Femand Idea. Depende po mga kapatid kung sino yung pinapakain mong aso. Amen? Maraming sumagot sa inyo ng puti, maraming puti, which is good naman because you want white to win. Pero yung tunay na sagot, nag-aaway yung puti at itim na aso mga kapatid, nag-aaway yan araw-araw. Sino sa kanila ang mananalo? Ang sagot mga kapatid, sabi pa ni kapatid na Fermand Idea. Apelyido pa lang, idea, may idea na, tama na idea mga kapatid. Salamat po kapatid. Kung sino yung aso na pinapakain mo? Sino yung aso na pinapakain mo? Kung yung puting aso ang palagi mong pinapakain, di yun yung mananalo kasi yun yung mas malakas. Pero kung yung itim na aso ang palagi mong pinapakain, di yun yung mananalo kasi yun din yung malakas. Araw-araw ang ating spirit
at ang ating laman ay nag-aaway. Ang ating laman, ang ating spirit ay nag-aaway, mga kapatid. Yung gusto ng laman ay iba sa gusto ng spirito. Yung gusto ng laman ay sanlibutan. Ang gusto ng spirito ay ang pagsamba, ang word of God. Kaya kung palagi mong pinapakain ang iyong laman, pinapakain mo ng kasalanan, pinapakain mo ng sanlibutan, pinapakain mo ng bisyo, yun yung mananalo. Pero kung ang iyong spirito ay papakainin mo ng word of God, papakainin mo ng prayers, mga kapatid, hallelujah, lalakas ang iyong spiritual at hindi kaya ng laman na talunin ang iyong spiritual, mga kapatid. Amen! Kasi yung kalaban natin is ang ating sarili. Isa sa ating kalaban ay ang ating sarili. Amen? Alam mo po ba, kapag masama yung loob mo, yung totoong kalaban mo is yung sarili mo. Kasi yung kahit alam mo na kailangan mong magpatawad, yung kahit alam mo na kailangan mong magbigay ng kapatawaran, pero dahil sa sarili mo, hindi mo kaya. Amen. So yung tatlo nating kalaban, yung demonyo, ang sanlibutan, ang kasalanan sa sanlibutan, at ang pangatlo ay ang ating sarili. At yun yung pinakamahirap nating kalaban. Yung ating pride, ang ating sariling prinsipyo. Meron tayong mga sariling prinsipyo, mga kapatid eh. Wala akong pakialam, may ganito yung prinsipyo ko. Pinapairal natin minsan yung sarili nating prinsipyo kaysa sa prinsipyo na nakasulat sa Biblia. Ano po ba yung sandata ni Satanas? Bilang si Satanas ang ating kalaban, ano po ba yung sandata ni Satanas, mga kapatid? Ang una, mga kapatid, hallelujah, na sandata ni Satanas ay temptation sa pamamagitan, hallelujah, ng pagdududa. Bibigyan kanya ng pagdududa, ng doubt. Itatanim niya sa puso mo ang pagdududa. Totoo ba na may Diyos? Totoo ba na kapag tatawag ako sa Panginoon ay sasagutin niya? Totoo bang may Diyos na nagpapagaling? Doon na lalagyan ka ng demonyo ng negatibong pag-iisip. Yung sunod, mga kapatid, ay pagkatakot. Yung una is temptation, bibigyan kanya ng temptation sa buhay mo, bibigyan niya tayo ng temptation. Yung pangalawa, bibigyan niya tayo ng doubt, pagdadalawang isip. Yung pangatlo, bibigyan niya tayo ng takot. Amen? Nung dumating ang coronavirus, mga kapatid, amen, nung dumating yung COVID-19, maraming mga tao ang nagdalawang isip. Maraming mga tao, mga kapatid, ang natakot. And sometimes we cannot deny the fact, mga kapatid, na isa tayo dun sa natakot. But the Word of God says, be still and know that I am God. Wow. I am with you always. Sabi nga ni Jesus Christ sa kanyang salita, I will never leave you nor forsake you. Amen. Sa ating pagkikipaglaban spiritual, mga kapatid, hindi natin to kaya kung wala ang Diyos. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Ephesians chapter 6 verse 13 to 17. Ito po ang ating kailangan. Basahin natin, mga kapatid. Last verse ito. Upang tayo'y makapagpatuloy sa pananampalataya at matalo natin ang demonyo, mga kapatid. Ano ang ating kailangan? Ephesians chapter 6 verse 13 to 17. This is what we need. The Word of God says, therefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod
with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and the helmet of salvation, and the sword of Spirit, which is the Word of God. Amen. Kailangan natin ang whole armor. Yung buong armor, mga kapatid, ay kailangan natin. Helmet, breastplate, belt, mga kapatid, sandals, shield, espada. Yung helmet, mga kapatid, hallelujah, sandata yon na inilalagay sa yung ulo o proteksyon na nilalagay sa ulo para kung in case na panain ka sa ulo, hindi ka, mga kapatid, hallelujah, matatamaan. Sometimes, ang demonyo, mga kapatid, tinitira ang ating utak. Nilalagyan tayo ng mga negatibo. Nilalagyan tayo ng hindi magagandang pag-iisip. Sinisira niya ang ating pag-iisip, ang ating decision making, sinisira ng demonyo. But if you have the helmet, mga kapatid, hallelujah, na sabi sa Biblia, hindi kanya kayang sirain. Breastplate, nilalagay yan dito sa dibdib, para in case na tirahin ka o panain ka, mga kapatid, sa dibdib at gustong tirahin ang iyong heart, hindi ka, mga kapatid, maaapektuhan. Sometimes tinitira ng demonyo ang ating heart. Tinitira ng demonyo ang ating emotions. Tinitira ng demonyo, mga kapatid, hallelujah, nalulungkot tayo, nasasaktan tayo, nadidepress tayo, tinitira yan ng demonyo. But if you have the armor of God, the devil cannot touch your hearts. Woo! Amen, hallelujah. Loins girth, amen, about the truth, yung katotohanan. Amen, hallelujah. Breastplate of righteousness. Hallelujah. Feet shod or sandals, mga kapatid, hallelujah, proteksyon sa paa. Amen, hallelujah, para sa habang ikaw ay naglalakad, kung in case, mga kapatid, na merong mga matutulis na mga bagay sa iyong nilalakaran, hindi ka basta-basta masasaktan. Sometimes habang tayo lumalakad sa pananampalataya sa Panginoon, may mga panahon na sa ating nilalakaran ay may mga tinik at tayo'y nasasaktan. May mga panahon, mga kapatid, na may natatapakan tayong problema, may natatapakan tayong mga suliranin sa buhay at tayo'y nasasaktan. But if you have the coverings on your feet, mga kapatid, hallelujah, hindi ka basta-basta masasaktan in the name of Jesus. You need also to have the shield of faith. Shield. Kapag inispada ka ng kalaban, shield. Sa lahat, mga kapatid, may mga darts, may mga pana, mga kapatid, mayroon kang shield. Pag may lalapit na kalaban, mayroon kang shield, mga kapatid, hallelujah. Yun sa mga gera ng sinang-unang mga panahon, nabubulol ako, mga gera dati nung mga wala pa yung mga barel, wala pa yung mga kanyon, yung espada pa yung ginagamit, mga kapatid, meron silang shield. If you don't have shield, mga kapatid, madali kang matamaan. If you don't have faith, madali kang manghina, madali kang matamaan ng temptation, madali tayong matamaan ng panghihina, ng discouragement if we don't have shield. That's why we need to have shield. And lastly, is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yung Word of God, sabi sa Biblia, is like a two-edged sword. Hallelujah, yung salita ng Panginoon, ito yung ating panglaban. Just like Jesus Christ, noong mga panahong binigyan siya ng temptation ng demonyo. Alam niyo po ba kung ano yung sinasagot ni Jesus Christ, mga kapatid? It is written, it is written, it is written. Word of God, mga kapatid, ang pinapanglaban ni Jesus Christ sa demonyo. It is written, it is written, it is written. Because the Word of God is our sword. At hindi tayo kayang talunin ng demonyo because we have sword of Spirit. There is victory in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. Amen.
Ulitin ko mga kapatid, we are all facing battles in life. Yes, Sister Lianes, pinapag-pray ko yan kapatid. Sometimes maraming mga taong sumuko, hindi na nila kaya, hindi na nila kayang lumaban, hindi na nila kaya. Sometimes tayo minsan nadadapa rin eh. We are facing this battle. Minsan hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng lakas. But I will tell you, Jesus is your source. Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo, at magtiwala ka, di ka mabibigo. Di ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan mo siya, kaibigang tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang kaibigan mo? Kaibigan mo ang Diyos. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kapag natakot ka, ay huwag kang magtatago. Di ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Sa'yo kundi ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos. Kaibigan mo siya, kaibigang tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos. Sometimes in this battle, may mga panahon na tayo mag-surrender. May mga panahon na ngumingiti tayo sa tao. But deep inside, we are broken. But I will tell you, you have a friend. You have Jesus. You are not fighting alone. You are not standing alone. At sa totoo lang, you'll never be alone. You just can't see Him. You just can't appreciate Him. Meron akong last illustration sa inyo. May isang bata, mga kapatid. Isang tao na nag-pray siya, Lord, palagi na lang akong binabato. Palagi na lang ako natatamaan ng mga bato, nasasaktan na ako.
Pwede ba, Panginoon, proteksyonan mo ko? Pagtapos niyang mag-pray, mga kapatid, natamaan siya ng maliit na bato sa kanyang ulo. He complained. Sabi niya, Lord, sabi ko, proteksyonan mo ako eh. Bakit ako natamaan ng bato? Paglingon niya, mga kapatid, nakita niya si Jesus Christ nakadipa. Sinasalo ang malalaking mga bato. At nagsabi, natamaan ka pala, anak? Sinalo ni Jesus Christ yung mga malalaking bato. At maliit na lang na bato ang tumalsik sa kanya. Alam mo bang handa ang Diyos proteksyonan ka, kapatid? At sa totoo lang, pinoproteksyonan ka ng Diyos. Hindi mo lang ito nakikita. Hindi mo lang ito napapansin. Come, Holy Spirit, fall on me now. Habang ako'y umaawit, free po kayo na purihin ng Panginoon. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I've learned to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I've learned to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I need your power renewed. Nothing compares to this place. When I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. Feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Pun ako sa presensya mo. Pun ako sa buwing tubig mo. Pun ako sa presensya mo. Tagbawa ang kauhaw ko, di uhaw ako sa presensya mo. Di uhaw ako sa buwing tubig mo. Giuhaw ako sa presensya mo. Tagbawa ang kauhaw ko. Tagbawa ang kauhaw ko. Jesus. Come on, praise with me, praise with me, praise with me. I can feel the Spirit of the Lord. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me.
Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Spirit, move in this temple. Spirit, move in my heart. Spirit, move, I am longing. Spirit, move on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Yeah. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Pour out your Spirit, Lord Jesus. Pour out your Spirit, Lord. Pour out, pour out, pour out, pour out your Spirit, Lord Jesus, 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 Jesus. Maraming salamat, Panginoon, that in this spiritual battle, we believe you are fighting with us. Then in fact, the battle is yours. The battle is yours, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for using my life to remind your people we have battle, but there's victory in your name. There's liberty in your name. There's freedom in your name. Freedom. There is freedom in your name, Lord. And nothing can defeat us. Even the gates of hell cannot prevail against. Because thou art is with us. If God is with us, if you are with us, no one can defeat us. That's why, Lord Jesus, in each and everyone's heart, sa puso po ng mga nanonood sa akin ngayon at sa puso ko, we open our hearts today. Enter into our life. Because we believe that we will not be defeated if you are with us. I love you, Jesus. Kahit pa, Lord God, sa kahilingan ng aking mga kapatid, kahit pa sa kaibigan kong si Brother Kibbs Contreras, sa kanyang swab test bukas, siya po ay positive na nananampalataya sa iyo. That's why in Jesus' name, gawin mo siyang negative sa virus. Dahil siya ay positive na nananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord.
Kahit pa Lord Jesus sa aking mga kaibigan, Sister Mary Fiesta, Sister Alma Slow, Sister Gigi, Sister Irish, Sister Inday, Brother Dondon, sa bawat isa, hindi ko man po maisa-isa dahil sa dami, pero kilala mo kaming lahat. Kahit nga ang bilang ng aming mga buhok ay alam mo. Ang aming mga sikreto ay alam mo. Ang aming mga puso, ang aming mga buhay ay alam mo. Kung meron man pong kapighatian na nananahan sa puso ng aking mga viewers ngayon, in the name of Jesus, pasiyahin mo sila, Panginoon. Kung meron man silang mga unspoken prayer requests, mga problema na nangyayari sa buhay nila na hindi nila pwedeng ilahad, hindi nila pwedeng i-public, na minsan kanila na lang sinisikreto, dinidibdib, hayaan mo, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang mga puso. Fight for them, Jesus. Help us, Lord. We need you. We need you. We need you. We want you. We love you. In Jesus' name. Salamat, Lord. Mga kapatiran, nanghihina, Panginoon, sa pananampalataya dahil sa dami ng problema. I pray right now, palakasin mo sila. Mga kapatirang uhaw sa iyong presensya dahil nga hindi na nakapagsimba. Lord, I declare, punuin mo po sila ng iyong banal na Espiritu. Iparamdam mo po sa kanila ang tamis ng iyong Espiritu Santo. Salamat, Lord. I love you, Lord. Patuloy mo po akong gamitin. Kahit pa sa aking mga pangangailangan at pangangailangan ng aking mga kapatiran. We believe that for your name, nothing is impossible. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, mga kapatid. Pagpalain po kayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay magpapaalam na dahil pupunta pa po ako sa birthday. Amen. Hallelujah. At God bless you po. Kung meron po kayong gustong sabihin sa akin, feel free to PM. Meron kayong suggestion, meron po akong mali. Mga kapatid, dahil tao lang naman ako, feel free to comment or feel free, mga kapatid, na i-PM po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay makikinig. At kung meron po kayong appreciation or anything, mga kapatid, hallelujah, prayer request, libre po ako, mga kapatid. At alam po yan ng mga nag-PPM sa akin, mga kapatid. Hindi po ako sinner, mga kapatid. Amen. Hindi ako sinner, hindi ako yung titingnan ko lang yung chat nyo, hindi ko kayo papansinin. Hindi din ako liker lang na ganyan lang. Basta i-PM nyo ako, mga kapatid, i-entertain ko po kayo basta't hindi busy, mga kapatid. At kahit minsan late ako makapag-reply dahil sa business, na magre-reply at magre-reply po ako, mga kapatid. Amen, hallelujah. Dahil mahal na mahal ko po kayo at gusto ko ring maramdaman nyo rin, mga kapatid, ang pagmamahal ni Jesucristo sa inyo pong mga buhay. Maraming salamat po, kapatid na Lianes Contreras at Brother Kibbs Contreras. God bless po sa mga kapatiran nating OFW. Magpakatatag po kayo. Amen, hallelujah. Alam ko pong stress yung inyo pong utak ngayon dahil sa dami ng mga problema, but right now, kapatid, amen, hallelujah, ako ay nananalangin sa inyo. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At feel free to PM, mga kapatid, hallelujah, basta't hindi busy, mababasa at makakapag-reply po ako kahit minsan late, mga kapatid. Pero kung hindi late, kung hindi busy, nagre-reply naman po ako kaagad. Amen? God bless po. If you have one more time, testimony, suggestion, kung in case na meron akong pagkakamali, mga kapatid, dahil tao lang ako, correction, amen, hallelujah. Kung meron po kayong appreciation, amen, kung may gusto kayong sabihin, prayer request,
willing po ako makinig mga kapatid. God bless you po. One more time, happy birthday Sister Rusi. At pupunta po ako doon ngayon kasi sabi nga nila may spaghetti daw po sila doon. Favorite. Amen. At magpe-pray po tayo doon. Pagkatapos kumain, pupunta na ako agad sa Mina Church kasi ininbitahan po tayong mangaral ng salita ng Panginoon sa kanila pong midweek service. So pagkatapos magpapahinga, then pagka bukas mga kapatid ay babiyahin na po papunta sa hallelujah, pupunta po ako sa Bacolod City. Makikita po kami ni Pastor Mandy Perez mga kapatid. One more time, God bless you all in Jesus' name. Ako po'y magpapaalam na mga kapatid. Hallelujah. Ako po si Pastor Richard. Nagsasabi sa inyo, magpakatatag kayo sa laban na ito. Matatapos din ang dilim. Basta't sama-sama lang tayo na mananalangin mga kapatid. Amen. God bless you po. Pastor Richard, signing off.